Ano yan? Ano yan? Good morning internet world. Kumusta po kayo? Mototinta TV po muli nagbabalik. And for today's vlog mga katinta is second episode natin ng TAF, which is Tattoo Artist Features, no? So we're on our way to Cauayan, Isabela ngayon. Cauayan City, Isabela. At itong pangalawang artist na i-feature natin ay isa din sa mga batikang artist dito, no? Sumasali sa dutdutan. And congrats nga pala dahil sa last dutdutan sumali siya at nanalo siya ng mga awards, no? Ito po si Chris Montero. Ayan, si Chris Tattoo ng Cauayan City. Ayan. So papunta tayo ng Cauayan City, no? At gaya nga na sinabi ko, i-feature natin lahat ng mga artist dito sa Region 2 or buong Pilipinas kung possible. So just a quick background kay Chris Tattoo. Yan, magaling siya sa portraits, magaling siya sa mga colored, sa mga realism tattoos. Yan yung mga forte niya, no? So bata pa, ewan ko kung ilang taon na si Chris, pero bata pa siya. Doon mo makikita talaga yung talents niya, no? Traffic. Ako, traffic. Okay. Kala ko nagbanggaan na. So yun nga, bata pa si Chris Tattoo, no? Siguro nasa mga 20s pa ang kanyang edad. So tanungin natin mamaya. Di may kakailang, isa siya sa mga legit talagang magaling na artist dito sa atin. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga gawa, no? And gaya nga na sinabi ko, hopefully meron siyang client para makita natin kung paano ang kanyang session paggawa. So si Chris ay located ang kanyang tattoo shop malapit sa SM City Cauayan. Sa mga nagbabalak na magpatattoo sa kanya, ayan, pasyalan nyo lang po yung kanyang shop. And 46 minutes later, much later. Alright, so dito na po tayo sa Cauayan City, no? At malapit na tayo sa shop ni Chris Montero or Chris Tattoo. At yun, interviewin natin siya. So tatanungin tayo ng mga bagay-bagay, kung ilang taon na siya nagtatattoo, ano yung mga expertise niyang gawin. Ayan. So in a minute mga katinta, ilan pa ba? 2 kilometers pa. Ayan. So naka Google Maps po tayo. At yun nga, hindi natin alam kung saan yung shop niya dahil first time kong bisitahin yung shop niya. Though kakilala ko na siya dahil sa mga tattoo competitions, yun, nakakasama natin siya. At sumali din siya sa tattoo competition na inorganize natin noon. So yun, kaya nakilala natin si Chris. So dito sa Cauayan, I think marami pang mga artist na tropa dito, no? Kagaya ni Pads. Ayan, si Pads Pat. Yan yung last na nag-champion ng Obsession 22 yung nakaraang tattoo competition sa Ilagan City. At siya ang pangatlo siguro na i-interviewin natin, na kukulitin natin. Ayan. So yan, balik ulit tayo mamaya.
So ito mga katinta, yung awards and mga trophies ni Chris Tattoo. Hindi ako nakapag-ngita. Pakita natin yung mga accomplishments niya. Interview na kita ba nagtatato ka na? Ilan taon ka na nagtatato? 10 years na to. 10 years. So, sa 10 years na yon, ilang tattoo competitions? Ako maalala mo lang, ilang competitions na yung inattendan mo? Dami na. Hindi na rin mabilang, eh, no? So, regarding sa total, ano yung feel mo ng mga concept? Kunyari, Neotrad, di ba may mga segment naman tayo niyan. Ano yung pinaka-forte mo? Ayan. Sa ngayon, mas gano'n ako sa portrait. Portrait, realism, ganun. Usually kasi sa mga tattoo competitions, Portrait yung laban. portrait talagang panlaban. Tikit mo lang maayos. Tama. Cartridge type na rin ang gamit mo, no? Pen type. Less hassle kasi, ano? Hindi mo pa binaon, makapasok mo. Tama. Dati in denial din ako, puro old school na needle talagang inano ko. Pero pag kukompute mo kasi, tsaka yung hassle ng oras mo, parang halos ganun din. Oo. Nakasave ka pa ng energy. Tama. Tsaka kuryente ka mo. Rechargeable, diba? And si Sir, ilang taon ka na rin nagtatato? 4 years po. 4 years. So si Sir Chris ang Siya po yung master ko. master, no? Sorry. Yung master pogi. So hindi lang tattoo ang ginagawa ni Chris, mga katinta, meron din po silang pierce dito, pierce din po sila. So ayan yung mga earrings, tsaka pang pierce na gamit mo. Manunusok. Black and gray concept yung ginagawa nila, mga katinta. So lahat niyan piece mo, pare. So parang maple leaf, no? Yung nasa back talaga yung tinatrabaho namin, sinisingit lang na Maple leaf na may 3 stars in the sun. Galing. Canadian, Filipino, plus Yun. Eventually. So at this point, mga katinta, ay nilalagay na ni Chris ang last piece of the puzzle, no? Sa back piece na ginagawa niya. So 4 days na nilang ginagawa itong back piece na to. So full black and gray na religious tattoo, mga angels ang pinalagay ng kanyang client at from Canada yata ito. So yun, panoorin natin kung paano niya i-execute ang pinaka last piece. Android yan. 4 days ngayon yung ligat niya. Ay, ganon? Tracer. Cyborg. Human, alien. Ilang hours mo tinira yung isang ano? Kunyari itong isang portion na to. Sa oras. Ano kami, portion by portion lang. Per portion. Bale, nakatatlo session na. Parang 9 hours. Ganda ng mga details. Okay na ba? Okay. Lupit. So at this point, mga katinta, ay na-print niya na sa printer yung kanyang stencil design, no? At nakuha na rin yung tamang sukat. At lalagyan na lang ng stencil solution at ididikit niya na sa kanyang likuran.
So yun na nga mga katinta, no? Nilaliningan na ni Chris ang kanyang subject na ginagawa. At in a few hours, makikita natin kung ano ang kahihinatnan nitong full back piece na kanyang ginawa. So yun, panoorin natin mga katinta. So tumbong likod na total ilang session? Bale, pang 4 days na namin. 4 days session straight.